Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At ito ay nakakaramdam ng inis. Nang makita niya na sila Dado at Bert ang inaasikaso ni Gemma ang isang staff ng club ni Viley. At si Gotchi ay napabulong sa kanyang sarili. Ang staff ng club na ito na nagngangalang Gemma ay hindi man ako pinansin. Alam ko ang dahilan. Dahil ang kanyang pagkakaalam ako ay isang bodyguard lamang ng dalawang ito na sila Dado at Bert. Ang mga tao talaga kapag nasa pinakababa ka na pamumuhay, hindi ka nila bibigyan ng atensyon. Tulad na lang ng ginawa sa akin ng babaeng ito. Kung pwede lang pumas lang ngayon, papazlangin ko ang babae na ito. Dahil sa pangbabastos niya sa akin. Sino ba siya para ako ay hindi pansinin? Bulong ni Gotchi sa kanyang sarili habang ito ay naiinis. At sila Bert at Dado ay hawak-hawak ang meno. At si Dado ay nagsalita at sinabi, "Miss Gemma, tama ba ako? Gemma ang iyong pangalan," sabi ni Dado. Nang marinig ito ni Gemma siya ay agad-agad na tumugon at sinabi, "Tama ka Ginoo." At si Dado ay nagsalita at sinabi, "Kung ganun Miss Gemma, dalan mo kami ng pinakamahal niyong alak na mayroon ang club na ito. At samahan mo na ito ng mga mamahalin niyong pagkain na pwedeng ipares sa mamahalin niyong alak," sabi ni Dado. Nang marinig ito ni Gemma, siya ay ngumiti at sinabi, "Tama ba ang aking narinig Ginoo? Na ang gusto niyong inumin ang pinakamahal na alak namin dito sa club? Kung ganun, ito ang aking ipapadala sa inyo. At ako na din ang bahala na pipili ng mga pagkain na babagay sa aming alak na mamahalin. At mga Ginoo, tungkol sa aming mga kababaihan, nais niyo din ba sila ay aking papuntahin dito?" sabi ni Gemma. Nang marinig ito ni Dado, siya ay nagsalita at sinabi, "Hindi na Miss Gemma, hindi namin kailangan ng mga babae na makakasama sa kwarto na ito. Nandito lang kami para makapag-relax," sabi ni Dado. At si Bert ay nagsalita din at sinabi, "Tama siya Miss Gemma, sapat na kami-kami lang ang nandito sa kwarto na ito. Kaya alak at makakain na lang ang ipadala mo sa amin," sabi ni Bert nang nakangiti. Nang marinig ito ni Gemma siya ay nagsalita at sinabi, "Kung ganun mga Ginoo, maiwan ko na kayo. Saglit lang at darating na agad ang alak at mga pagkain na inyong order," sabi ni Gemma. At ito ay yumuko sa harap nila Dado at Bert na may paggalang. At si Gemma ay naglakad na at lumabas ng glass room. At sa paglabas ng glass room ni Gemma, si Gotchi ay nagsalita at sinabi, "Bastos ang babae na iyon. Hindi man lang ako tinanong at binigyan ng atensyon. Dahil ang pagkakaalam niya na ako ay isang bodyguard niyo lamang. Gusto kong patayin ang babae na iyon sa mga oras na ito," sabi ni Gotchi. Nang marinig ito ni Dado, siya ay sumimangot at sinabi, "Tumigil ka Gotchi. Kailangan natin magawa ng maayos ang ating plano kaya tayo nandito. Kaya wag na wag kang gagawa ng ikakasira ng ating mga plano," sabi ni Dado sa seryosong tono. At nang marinig ito ni Gotchi, siya ay nagsalita ng pabalang at sinabi, "Kung ganun Emperor Dado, bakit hindi mo hinayaan na magdala siya ng mga kababaihan sa ating kwarto? Para naman mas maging masaya tayo ngayon kahit saglit lang. At mapaglaruan ko ang mga kababaihan na kanyang dadalin sa atin," sabi ni Gotchi. Nang marinig ito ni Dado, siya ay tumayo at sinampal si Gotchi. At sa pagsampal ni Dado kay Gotchi, ang mukha ni Gotchi ay namula at si Dado ay nagsalita at sinabi,
Ayoko sa lahat. Ang aking mga nagiging desisyon ay sasabihin ko pa ang dahilan. At tulad ng sinabi ko kanina, wala kang karapatan na questionan ang mga nais ko. Pero sige, sasabihin ko sa iyo ang dahilan. Kung tayo ay magsasama ng ibang tao dito sa kwarto na ito, hindi natin magagawa basta-basta ang ating mga plano. At paano natin mapag-uusapan ang mga dapat natin gawin sa may-ari ng club na ito? Kung may ibang tao na ating kasakasama, masyado kang hayok sa kababaihan, Gotchi. Mag-ante ka. Kapag ako na ang emperor ng South Cloud at ikaw na ang pinunong general. Kahit kailan mo gusto magpadala ng babae sa magiging silid mo, ay gawin mo, hindi kita pipigilan na gawin mo yon. Ngunit ngayon kailangan mo mag-isip ng tama. Sabi ni Dado sa galit na tono. Nang marinig ito ni Gotchi, siya ay nagsalita at sinabi, "Tama ka, Emperor Dado. Patawad." Sabi ni Gotchi kay Dado habang ito ay nakahawak sa kanyang isang muka. At si Bert ay nagsalita din at sinabi, "Emperor Dado, may nais lang ako malaman. Bakit ang mamahaling alak ang iyong pinadala sa atin ngayon? Tingin ko ang ganitong ka-high class na kwarto ay sobrang mahal. At baka ang ating daladala na salapi na ating kinuha sa tindahan ng mga magagarbong kasuotan ay magkulang pang bayad." Paumanhin kong naitanong ko ito, Emperor Dado. Iniisip ko lang na baka hindi tayo makapagbayad ay hindi lumapit sa atin ang may-ari ng club na si Miss Viley. Bagkus baka pauli pa tayo sa mga kasundaluhan ng South Cloud. Patawad, Emperor Dado. Kung nagtanong ako, maaari niyo din ako sampelan ngayon. Sabi ni Bert. Nang marinig ito ni Dado, siya ay nagsalita at sinabi, "Sasabihin ko naman din ang dahilan ko sa pag-order ko ng mamahalin alak sa inyong dalawa. Naunahan mo lang na itanong sa akin, Bert at Gotchi, kaya mamahaling alak ang aking in-order sa babaeng staff ng club na ito. Para ito mas humanga sa atin at lumabas tayo sa kanya na tayo ay tunay na mayayaman. At alam ko ang ating pag-order ng pinakamaaling alak na mayroon sa club na ito ay makakarating ito sa may-ari ng club. Dahil sa dami-daming tao na nasa loob ng club, baka tayo lang ang umorder ng pinakamamahaling alak na mayroon sila. At isa pa tayo ngayon ay nasa loob ng pinaka-high class na kwarto ng kanilang club. Nakakatiyak talaga ako na makakarating ito kay Viley, ang may-ari ng club. Kapag nangyari ito, baka ang may-ari ng club ay magpasyang tumungo sa atin ngayon. At kapag nangyari iyon, ang ating plano ay atin agad-agad na gagawin. Ang kanyang mga salapi at ang buong kinita na salapi ang club na ito ay ating kukunin mula sa kanya. Siya ay ating uutusan na dalan ang lahat ng salapi sa atin. At tayo ay agad-agad na aalis sa club na ito. At sa pag-alis natin, ang ating mga kasuotan ay agad-agad natin babaguhin upang hindi tayo makilala. At magagawa na natin makabili ng mga baluti na magagamit natin sa paglusob sa imperyo ng South Cloud. At ang gutom ng ating mga kasamahan ay mapapawi dahil bibigyan natin sila ng makakain. Sabi ni Dado sa seryosong tono. Nang marinig ito nila Bert at Gotchi, si Bert ay ngumiti at sinabi, "Napakahusay mo talaga, Emperor Dado. Napakatalino mo talaga." Sabi ni Bert kay Dado. At si Gotchi ay walang imak, ngunit ito ay nabulong sa kanyang sarili. Kahit sino ay may isip ang ganon idea. Nagmamarunong lang ang halimaw na Dado na iyan. Ngunit ang totoo, isang halimaw na bobo ang tinataglay ng Dado na ito. At pagbabayaran mo din, Dado, ang lahat ng ginagawa mo sa akin. May tamang panahon para ikaw ay aking mapaghigantihan. Sa ngayon gagamitin ko muna ang iyong lakas at pagiging halimaw mo para makuha ang pamumuno ng South Cloud. Ngunit sa huli ikaw ay luluhod sa akin. Sabi ni Gotchi sa kanyang sarili. Samantala, si Gemma ay dumiretso sa mga waiter at ito ay nagutos. Magdala kayo ng ating alak na sobrang mahal sa glass room. At ang mga mamahalin pagkain ay dalan nyo na din sa glass room. Mag-iingat lang kayo. At wag na wag kayong gagawa ng nakakahiyang gawain sa harapan ng ating mga guests. Ang mga customer na nasa loob ng glass room ay mga mayayaman na tao. Kaya mag-ingat kayo. Maliwanag ba? Sabi ni Gemma sa mga waiter ng club. Nang marinig ito ng mga waiter ng club, sila ay tumugon at sinabi, "Masusunod, Miss Gemma." Nang marinig ito ni Gemma, siya ay nagsalita at sinabi, "Sige na, ihanda nyo na ang mga dapat dalan sa glass room. Ako ay tutungo kay Miss Viley ngayon, upang sabihin sa kanya
na ang pinaka-high class na kwarto sa kanyang club sa kauna-unahan pagkakataon ay may pamwesto dito. Sigurado ako na matutuwa si Miss Viley sa aking ibabalita sa kanya. Sabi ni Gemma. At ito ay muling naglakad. At umakyat ng hagdan ng hindi kahabaan. At sa pag-akyat niya ng hagdan, siya ay kumaliwa ng direksyon at sa paglakad nito, makikita ang isa pang glass room na mayroon ang club. At sa loob nandun si Viley na nakaupo habang may hawak-hawak ng isang baso na wine. At si Gemma ay agad-agad na pumasok sa loob ng glass room na kung nasaan si Viley. At ito ay nagsalita at sinabi, Miss Viley, may maganda akong sasabihin sa iyo. Ang isang glass room na mayroon ang club mo. Ngayon ay may nakapwesto. Ang dalawang kalalakihan na may kasakasamang bodyguard ay nagtataglay ng yaman. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!